Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship mo, ang feelings mo, ang angel number, ang feelings ng person mo. At sa uli, kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Fairy spotting. Ang ibig sabihin ng card na ito, kailangan makita mo muna kung ano yung totoo bago ka maniwala. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung cards mo para sa relationship. 10 of Cups, the Devil at 3 of Cups. Binibigyan ka ng payo ng mga cards na ito na huwag mag-focus sa mga material na bagay para hindi mo makaligtaan kung ano yung mas importante. Diba sabi nga nila, money is evil. Yan yung magpapaligaw sa iyo. Sa career or business, syempre successful. Maraming nakakakilala sa iyo. Merong teamwork at saka cooperation ng mga kasamahan mo sa trabaho. At saka ang ilan sa inyo sa career, parang na-obsess ka na. Kumbaga gusto mo may progress, nagpapatuloy. At dahil ang ilan sa inyo sa sobrang pakikisama sa trabaho, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi ka nakakauwi na maaga. At saka ang ilan naman ay yung bang napapainom ka. At saka matagal kayong magkakasama ng katrabaho mo, inuumaga ka na. Ang ilan naman sa inyo na single, hindi problema sa'yo kahit single ka kasi nag-i-enjoy ka sa oras mo sa sarili, sa mga kaibigan mo at saka family. Marami kang nagiging kaibigan, una kakilala lang hanggang maging close na kayo. Ang ilang single naman gusto mo, mahalin ka pero hindi mo alam kung paano mangyayari yon. Kaya ang ilan sa inyo, active ka sa physical contact. Pero ang advice ng mga cards ay kailangan alamin mo kung ano talaga yung kailangan mo sa relasyon para hindi magmaling akala ang iba. Ito naman yung cards mo para sa feelings mo. Abundance. May paparating na abundance, kasaganaan sa buhay mo. May posibilidad na financial ito or pakiramdam. Single ka man or nasa relationship, merong person na mapagsamantala. Kaya mag-ingat kayo lalo na yung katawan mo, ingatan mo. Lalo na't holiday, may mga pagtitipon, celebration na nangyayari. Kasi ito yung posibilidad na magkaroon ng pregnancy o kaya yung third person sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kaya ikaw yung napili ng person mo kasi practical siya. Alam niya na secure siya kapag ikaw yung karelasyon. Ito yung mga cards mo para sa feelings mo. The Star, 8 of Swords, at 4 of Cups in reverse. Sa mga cards, ang feelings mo ay nire-release mo yung mga negatibo ng nakaraan. Pero feeling mo, trap ka pa rin sa situation. Kasi base na rin sa mga cards, nakadalawang cards ka na seryoso yung problema na pinagdaraanan mo. Pero darating din yung panahon na
magiging kalma din yung sitwasyon, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi nakadalawang cards ka na hindi ka na magsasayang ng oras or panahon sa negatibo. Ang ilan sa inyo sa financial ay magkakaroon ng growth at saka success. Pero ang ilan, kung namomroblema ka sa financial mo, kailangan tingnan mo yung paraan mo ng pagbabudget. Pansamantala lang yan yung problem mo sa financial kasi ikaw din mismo yung kikilos or gagawa ng paraan para magkaroon ng financial improvement yung sitwasyon mo. Ang ilang single, urong-sulong ka sa feelings mo. Kasi ang ilan sa inyo, nililet go mo na yung mga negatibo, pero pagkalipas ng ilang araw, parang hindi mo na naman ulit kaya. Kasi ang ilang single, meron kang issue sa nakaraan, sa relasyon mo sa person mo, ang iba naman, yung relasyon sa pamilya. At saka, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi hindi naman lahat ng potential person, yung itsura yung tinitingnan. Ang iba, ugali, or kung fashionista ka ba, or magaling ka bang magluto. At saka, pinapakita rin ng cards na maybe anak mo ito na may pagkamatigas sa ulo o kaya makasarili. Bata pa siya kaya kailangan talaga ng gabay. Ito yung angel number para sa relationship, 222. You may have to make a choice to ideas, place, or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually as a person. Ang next naman ay ang angel number mo para sa feelings. 1313. It means that a new chapter in your life will begin. Kailangan talaga ng ilan sa inyo yung new chapter. Ito yung angel number ng person mo, 1111. True love is coming. You deserve a slow love, uncomplicated, no rush, sure, stable, and consistent. You deserve that love. You deserve someone that's sure of you, that you're sure of. Type yes if you feel it. Ituloy ko lang guys kasi ang ilan sa inyo may makasarili at saka matigas ang ulo na kasama ka. Kailangan purihin mo yung mga maliit na bagay na nagagawa niya at saka mahirap din siyang kasama. Pinapakita yung kapaguran mo. Wisdom. Marami ka ng challenges na naranasan sa buhay. Ito yung tamang panahon para humingi ka ng tulong sa may kapal kapag ka nahihirapan ka. Yan yung card ng person mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship dahil nga sa unhappy ka sa sitwasyon nyo ng person mo, gusto mo na iwan yung person mo. Kaya lang, meron kang sapat na dahilan kung bakit hindi mo ito magawa. Ito na yung cards ng person mo. Queen of Cups, the World, the Tower. Kailangan mong pangalagaan at saka ingatan yung mga taong totoong nagpapahalaga sa iyo. Kailangan ng balanse at saka yung matutunan yung mga lesson na nangyari sa iyo sa buhay. At saka dito sa cards ng person mo, ipinapakita na merong naghihintay na may mangyari na aberya para meron siyang alibay. Sa health naman, ang ilan sa inyo may nakakaalam sa problema mo at nag-o-offer yung person na nandyan siya para sa iyo. Hindi man sinasabi sa iyo pero pinaparamdam. Maybe ang ilan sa inyo nakaramdam ka na or para sa ilan, wake up call na ito na kailangan piliin yung healthy na lifestyle. Para sa mga single, merong potential person na nakalaan para sa iyo. Ang ilan naman ay ready ka na
para sa bagong simula na alam mong may magandang dulot sa iyo. At para sa ilang single, kung meron ka pang problema patungkol sa sarili, buuin mo muna yung sarili mo bago mag-share ng love sa iba. Ang ilan na nasa relationship ay happy ang relasyon nyo ng person mo at saka compatible kayo. At magkakaroon ng pagbabago sa relasyon niya ng person mo na kailangan yung parehong makasabay. Nasabi ko ba to kanina? Kasi merong person na naghihintay na magkaroon ng problem sa relasyon. Kumbaga hinihintay lang niya na magkamali ka kasi siya nagkamali na. Meron kasi third person sa relationship. At nakadalawang cards ka na. At ang advice ng cards, sabihin mo na lang ng diretso sa person mo na hindi mo na siya mahal. Hindi yung babaliktarin mo pa yung sitwasyon na siya yung nagkamali, na alam mo naman na ikaw. Itong The High Priestess, ang ipinapakita ng card na ito ay kung meron ka mang tanong sa sarili mo, nasa sa iyo na yung kasagutan. At saka, kung meron kang choices, isipin mo kung bakit pinili mo yung una. Suriin mo ito. Yung kapayapaan na gusto mo ay protektahan mo at saka ingatan mo din yung kalusugan mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Itong damon naman ay unti-unti mo nang simulan. Yung mga pinapangarap mo sa buhay na magkaroon ng katuparan. At saka nakatatlong cards ka na rin na magkakaroon ng exciting na bagong simula sa buhay mo. Itong The Lovers naman, nakadalawang cards ka na makinig ka sa talas ng kutob mo. At saka balanse ng isip at puso sa pagpili sa kung ano yung makakapagpasaya sa iyo.